Mga kaibigan, maligayang pagding sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained pa. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Tumanggi si Gabo na makipagkompromiso kay Sebastian sa anumang pagkakataon. Sa kanilang komprontasyon, hindi umatras si Gabo kahit kaunti. Nauwi ito sa tulakan, pagbigrappling at marahas na laban. Sa huli, natalo ni Gabo si Sebastian, iniwan itong may pasa sa isang mata. Nakatayo si Sam, tulalang pinagmamasdan ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ng insidente, lalong tumibay ang ugnayan ni Gabo at Sam. Ngunit sa kabila ng kanyang paglilingkod sa bayan at tamang mga desisyon, tinanggal si Sam sa kanyang trabaho. Hindi ito pansamantalang suspensyon. Tuluyan siyang pinatalsik mula sa National Investigation Agency. Bagaman labis na nasaktan, hindi sumuko si Sam. Ipinahayag niyang kahit wala na siyang suot na uniforme ng gobyerno, hindi niya tatalikuran ang kanyang misyon. Ang pangunahing layunin niya ay makamit ang hustisya para sa pagpaslang sa kanyang nakatatandang kapatid. Bata pa si Sam nang masayang naglalaro siya at binaril ang kanyang kapatid sa daan pauwi sa kanya. Sinisi ni Sam ang sarili sa trahedyang ito at nangakong hindi magpapahinga hanggat hindi napaparusahan ang pumatay. Ngunit matapos mawala ng trabaho, nagalit ang kanyang ama na si Ricardo at sinabihang huwag na siyang magpakita kailanman. Labis itong nakasakit kay Sam, kaya't naghanap siya ng kanlungan sa kanyang tanging pinagkakatiwalaang kasamang babae. Sa pamamagitan nito, nakahanap si Sam ng mga pagkakataon upang ipagpatuloy ang mga lihim na misyon kahit wala na siyang opisyal na trabaho. Samantala, nakatanggap si Gabo ng huling pag-aproba mula sa kanyang tagapangalaga na si Tatang upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kawalang katarungan. Sa basbas ni Tatang, buong puso nang sumabak si Gabo sa pagtugis sa mga kriminal. Sa gitna nito, nakatagpo siya ng sugatang babae at maliit na anak nito, mga biktima ng isang pagnanakaw. Natunaw ang puso ni Gabo sa tanawin na nagpapaalala sa kanya ng sariling masakit na kabataan. Dali-dali niyang dinala ang babae sa ospital at tiniyak sa bata na babalik siya kapag nakakuha na ng pera para sa gamutan. Matapos, maisagawa ang pagliligtas. Nagtungo si Gabo kay Tatang na nagulat sa kanyang pagdating. Akala ni Tatang ay dumalaw lamang siya. Tinanong niya, "Gabo, bakit ka narito?" Diretsong ipinaliwanag ni Gabo, "Tatang, kailangan ko agad ng pera. Ipadala mo ako sa isang misyon ngayon dahil nakasalalay ang buhay ng isang ina sa gamutan at kailangan ko ng pondo para dito." Nang tanungin ni Tatang ang detalye, ikinuwento ni Gabo kung paano nabiktima ng mga magnanakaw ang babae at anak nito. At nang subukan niyang tumulong, binaril ang babae. Ipinapakita ng kabanatang ito ang masidhing pagsusumamo ni Gabo para sa hustisya, ang pagpapatalsik at panata ni Sam at ang basbas ni Tatang, pinagdurugtong ang sakripisyo, pagtataksil at matibay na determinasyon sa patuloy na pakikibaka. Naantig si Tatang sa desperasyon at malasakit ni Gabo, kaya't pinigyan siya ng 50,000 piso bilang advance. Habang nagsasalita si Gabo tungkol sa kanyang sakit, napaiyak siya at nagsabi, "Hindi ko kayang hayaang mawalan ng ina ang batang iyon sa murang edad, gaya ng nangyari sa akin. Ang nakita kong kalagayan nila ay nagpapaalala sa akin ng aking kabataan. Pakiusap, tulungan mo ako." Sa natanggap na pera, agad na naipagamot ni Gabo ang babae. Siya at ang kanyang anak ay lubos na nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos, nagpasya si Gabo na tugisin ang mga kriminal at dalhin sila sa hustisya. Samantala, si Sam, sa kabila ng pagpapatalsik sa kanya mula sa pulisya,
ay patuloy na lumalaban sa krimen sa sariling panganib. Sa isang misyon, nahuli siya ni Lucas. Walang nakakaalam kung saan siya ikinulong, kaya't lubos ang pag-aalala. Ngunit si Gabo, walang takot, ay nagpasyang sugurin ang hideout ng mga kriminal. Ipinahayag niyang kahit gaano sila kalakas o armado, sisirain niya sila. Sa huli, natuntun niya ang isang bodega kung saan naroroon si Sam. Matindi ang misyon, maraming kaaway ang naroon. Pagkatapos ng mabangis na labanan, nagtagumpay si Gabo na mailigtas si Sam. Nagpasalamat si Sam at tinanong kung bakit palaging nakikisangkot si Gabo sa kanyang mga misyon at ano ang tunay na dahilan. Ibinunyag ni Gabo ang lahat. Ipinaliwanag na pinaslang ang kanyang ina noong bata pa siya, kaya't pinili niya ang landas ng paghihiganti laban sa mga kriminal. Naunawaan ito ni Sam. Matapos mailigtas, nakipag-usap si Sam sa telepono sa isang pulis na naging malapit sa kanya. Dumating agad ang opisyal upang makipagkita kay Sam at Gabo. Ngunit nang makita si Gabo, labis na nagselos ang opisyal dahil malalim ang kanyang pagkagusto kay Sam. Sa kabilang banda, hindi makalimutan ni Gabo kung paanong minsan ay isinugal ni Sam ang kanyang buhay upang iligtas siya. Sa kanyang puso, ninanais ni Gabo na si Sam ang maging katuwang niya sa buhay. Hinarap ng opisyal si Gabo at mariing sinabi na hinding-hindi niya hahayaang mapasa kanya si Sam. Matatag na tumugon si Gabo na hindi rin siya susuko. Nauwi ang kanilang pagtatalo kay Sam sa isang laban. Sa harap ni Gabo, nasanay sa pakikipaglaban, lubos na natalo ang opisyal. Paulit-ulit siyang tinamaan ni Gabo, iniwan siyang may pasa sa mukha, namamaga ang mata at duguan ang labi. Nakatayo si Sam sa gilid, pinagmamasdan. Iniisip na kung sino man ang manalo ay siya ang kanyang tatanggapin at hindi niya ito gaanong siniseryoso. Sa huli, natalo ang opisyal sa laban para kay Sam, iniwan siyang sugatan at lubos na napahiya. Ipinapakita ng kabanatang ito ang malasakit ni Tatang, ang misyon ng pagliligtas ni Gabo, ang pasasalamat ni Sam at ang pagkatalo ng selosong opisyal. Lalo pang pinapalalim ang tunggalian at emosyonal na tensyon ng kwento. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.